Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Jessamy Untulan mula sa MSU Buog na may kursong Bachelier ng Edukasyon sa larangan ng Filipino o BSED Filipino 1. At ngayon ay aalamin natin kung papaano ang tamang pagbigkas ng mga katinig at patinig. Ngunit bago natin simulan kung paano bigkasin ang mga katinig at patinig, atin munang tukuyin ang paraan at punto ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay may 5 uri. Ito ay ang panlabi, panngipin, panggilagid, bilar o pangalangala at glutal. Ngayon ay dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ang paraan ng artikulasyon? Ang paraan ng artikulasyon naman ay may 6 na uri. Ito ay ang pasara, pailong, pasutsut, pagilid, pakatal, at ang panghuli ay ang malapatinig. At ngayon naman ay dadako tayo kung papaano ang pagbigkas ng mga ponema. Ito ay ang ponemang katinig at patinig. May 21 ponema sa Filipino, 16 na katinig at 5 patinig. Ang paraan ng artikulasyon ay may WT at MT, na ang ibig sabihin ay walang tinig at may tinig. Ang ponemang napabilang sa panlabi at pasara, ito ay ang P, D, M. Pag sinabing panlabi, naglalapit ang ating labi. Pag sinabing pasara, ito ay patikom. Si P ay napabilang sa walang tinig na ibibigkas natin na P. Halimbawa, papel, payong, panyo. Si B naman ay may tinig na bibigkasin na B, B, B. Halimbawa, bata, baso, babangon. Si M naman ay napabilang sa panlabi at sa pailong na binibigkas na Halimbawa, masaya, mata. Ang T ay napabilang sa pangipin at pasara. Ito ay walang tinig na bibigkasin natin na T, 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 T. Halimbawa, tatay, trabaho. Ang D naman ay napabilang sa pangipin at pasara na may tinig. Ito ay binibigkas na D, D, D. Halimbawa, dalandan. Ang E naman ay napabilang sa pangipin at pailong. Ito ay bibigkasin na Halimbawa, nanay, natin. Lumalabas ang hangin sa ilong. Ang kasunod ay sa panggilagid. Ito ay may ponemang S, L, R. Ang S ay napabilang sa pagilid at pasutsot. Ito ay walang tinig at binibigkas ito na S, S, S. Halimbawa, sapatos, sagot. Ang kasunod naman ay ang L, napabilang sa pagilid na may tinig at ito ay binibigkas na la, la, la. Halimbawa, lapis, libro, lumiban. Panghuli naman ay ang R, napabilang ito sa pakatal. Binibigkas ito na r, r, r. Halimbawa, relo, rosas. Kasunod naman ay pangalangala. Ito ay may 2 uri. Ang pakatal at velar. Ang pakatal ay may isang ponema na nabibilang sa malapatinig. Ito ay ang Y na binibigkas na ya, 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 ya. Halimbawa, yaya, yellow. Kasunod naman ay ang velar na may 3 ponema. Ito ay ang K, G, W. Ang K at G ay napabilang sa pasara. Ang K ay walang tinig na binibigkas na K, K, K. Halimbawa, kalye, kami. Ang G naman ay may tinig na binibigkas na G, G, G. Halimbawa, gawain, gagamitin. Ang W naman ay napabilang sa malapatinig na binibigkas na W, 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 W. Halimbawa, watawat, wala. At ang panghuli ay ang glutal. Ito ay may isang ponema na napabilang sa pasutsot. Ito ay ang ponemang H na binibigkas na ha, ha, ha. Halimbawa, hapdi, hablot, hampas, hati.
Sa puntong ito ay dadako naman tayo sa ponemang patinig. Ito ay may bahagi ng dila at posisyon ng dila. Sa posisyon ng dila ay may mataas, gitna at mababa. At sa bahagi naman ng dila ay may harap, sentral at likod. Ang posisyon ng ating dila sa ponemang A ay nasa mababa at ang bahagi naman ng ating dila ay nasa sentral. Kaya ito ay binibigkas na A, A, A. Halimbawa, aklat, alaala. Pag sinabing ang posisyon ng ating dila ay nasa gitna at ang bahagi ng ating dila ay nasa harap. Kaya ito ay binibigkas na e. Halimbawa, ewan, ensayo. Ang posisyon ng ating dila sa ponemang I ay nasa mataas at ang bahagi naman ng ating dila ay nasa harap. Kaya ito ay binibigkas na I. Halimbawa, ilaw, ibon. Pag sinabi nating O, ang posisyon ng ating dila ay nasa gitna at ang bahagi naman ng ating dila ay nasa likod. Kaya ito ay binibigkas na O. Halimbawa, oras, opinyon. Pag sinabi naman natin U, ang posisyon ng ating dila ay nasa mataas at ang bahagi naman ng ating dila ay nasa likod. Kaya ito ay binibigkas na U. Halimbawa, ulan, upuan. I, O, U. Kaya magkaiba ang posisyon at bahagi ng aking dila. Balikan natin. A, I, O, at U. I, O, U.